Hello guys! Hello Libra! Welcome dito sa aking channel Libra. Alamin natin kung anong messages, vibration, goodbye energy para sa lahat ng Libra. Ito ay general weekly tarot reading. So, ikaw na yung bahala Libra. Kung mag-resonate yan sa'yo, kunin mo yung energy. Kung hindi mag-resonate, hanapin mo yung ibang videos ko ng Libra kasi marami akong ina-upload. Okay? Okay, wow! Okay Libra. First card and second card natin is compassion, love, movement. Nakikita ko na naka-focus to sa relationship. Okay, intimate relationship. So, if you're single or pwedeng looking for a relationship, kung may magsisimulang relationship this week, sinasabi na smooth sailing yung relationship na to. Okay? Smooth yung movement niya. Maganda. Walang masyadong ingay, walang masyadong gulo. Kung may magsisimulang relationship. If ever lang. Okay? So, yun. Okay, Libra. And tingnan natin kung anong messages ni Archangel Michael para sa iyo sa linggo to. Okay, kunin natin yung messages ni Archangel Michael kasi mahirap yun na walang messages yung angels natin. Kailangan may guidance sila. Okay, you created this situation and you have the power to change it. Ooh. So, nakikita ko siya dito na may kailangan kasi, may tinatanong ka siguro sa Panginoon na ano ba yung magagawa ko Panginoon sa nangyayari sa ngayon. So, Libra, eto sinasabi na ikaw daw yung may gawa ng sitwasyon na to. So, ikaw din yung may power na baguhin ito if ever kailangan mong baguhin. Okay? Next card natin is admit the truth to yourself and act accordingly. So, parang ganun din. Be true to yourself. Okay, Libra. And, yun, panindigan mo, stand firm, take responsibility. Kung ano yung result niya. Okay, thank you, Spirit. Thank you, Angels. Tingnan natin. Libra. Sobrang init dito, Libra. Whew. May extra aircon ba kayo dyan? Hindi ginagamit. Send yun sa address ko. Sobrang init talaga. Okay. 2 days na ako hindi nagre-read dahil sobrang init. Okay, dito ko ilagay. Okay, first card natin, Libra, dito is 7 of Pentacles. Mayroon kang hinihintay na pera. So, depende dito sa perang hinihintay mo yung decision making mo. So, parang naghihintay ka ng harvest season. Nag-aantay ka ng sweldo mo, nag-aantay ka ng 13 month, nag-aantay ka ng bonus, or nag-aantay ka ng kung pahihiramin ka ba ng pera, or kung ano man yan. Nakikita ko siya ngayon, medyo namumroblema ka na timbangin yung salapi. May kailangan kang i-produce na lump sum of money or may kailangan kang pag-ipon ng pera. Yun. So, ikaw yan, Libra. Naghihintay ka, Libra, ng tulong from someone, lalo na sa usaping pera, na parang may mag-offer sa'yo. Hindi ka humihingi ng pera or hindi ka humihingi ng tulong. Yun yung problema sa'yo eh. Kailangan mo humingi. Kailangan mo, hindi yun sign ng weakness, yung hihingi tayo ng tulong. Naghihintay ka lang eh. Paano yung, halimbawa, lahat ng nakapaligid sa'yo, wala silang emotion, na hindi nila nararamdaman na kailangan mo ng tulong. So, di ba, ask and you will receive. Okay. So, may selebrasyon na posibleng maganap. Ang selebrasyon na to is about your family, about you. So, nakikita ko sa'yo dito na magiging balance. Kung halimbawa, nahihirapan kang mag-produce ng lump sum of money, makaipon ng pera, dito sa barahan ng 6 of Pentacles, sinasabi na huwag kang mag-alala, huwag kang mag-panic, huwag kang mag-alala kasi yung hinahanap mo ay darating yan sa'yo. May mag-share sa'yo ng tulong, may mga tao na willing kang suportahan. Okay? Choices, decision. Nakikita ko siya dito, Libra, na kailangan mong mag-decide. So, isang decision making ang kailangan mong bigyan ng pansin. Kailangan mo daw lumabas sa comfort zone mo. Kung gusto mong maayos yung situation mo. So, nakikita ko sir dito, ang posibleng makatulong sa'yo, Libra, para mag-improve ang iyong financial is business. So, simpleng business, mga sari-sari store, restaurant, kung ano yung hobby mo na like, gusto mong mahilig kang magluto, mahilig kang, kung anong hilig mo, gamitin mo siya as parang
stepping stone para mag-improve yung financial wealth mo. Kasi nakikita natin dito, sabi sa'yo dito, once na lumabas ka sa comfort zone mo, and then subukan mo tong pagbi-business or subukan mo tong, ang business na sinasabi dito, hindi kung ano-ano lang na business ha, yung business na hilig mo, yung business na alam mo, yung business na alam mo, trinay mo na dati kaso nawalan ka lang ng parang capital. So dito sinasabi na lumabas ka sa comfort zone mo, subukan mo sa labas, okay? Okay, so nakikita ko sir dito na emotionally and financially, sobrang prosperous and abundant yung energy mo. So, posibleng makatanggap ka ng lump sum of money, emotional support, or posibleng makatanggap ka ng message from someone related sa'yo, emotionally, or pwedeng yung message na yan is mauutangin ka, or posibleng bibigyan ka ng tulong. Okay? So, nakikita ko yung excitement dito. Yung ibang Libra ay sobra silang excited kasi yung mga plano nila na matagal nang sineset aside nila, like plano nilang mag-business, mag-abroad, magpakatayo ng bahay, bumili ng sasakyan, mag-travel, lumipat ng ibang lugar, posibleng mangyayari na to. Okay? So, nakikita ko siya dito, maraming mag-o-offer sa'yo ng tulong, kaso lang, siguro kung hindi ka, parang hindi ka lalapit sa kanila, hindi yan papasok sa'yo. So, alisin mo yung hiya mo. Yun, extend. Diba? Anong tawag dito? Humingi ka ng tulong. Yun yung pinakasimple ditong sabihin. Nakikita ko siya dito, pagod na pagod ka sa relationship mo, pagod na pagod ka na sa trabaho mo, pagod na pagod ka na sa pagbabalance ang salapi mo. If you're single or looking for a relationship, may darating talaga sa'yo. Pwedeng galing siya sa malayong lugar, ibang lahi, or pwedeng sa sasakyan mo siya makilala, or pwedeng sa bagong titirhan mo, sa bagong lilipatan mo, or pwedeng galing to sa lalaki or sa taong nanakit sa'yo. So, pwedeng ex mo siya. So, comment down below Libra if you're looking for a relationship. Pero kung hindi ka naman looking for a relationship, hindi naman to related sa relationship na pwedeng may movement, may travel, may relocation, may maghahanap ng trabaho sa ibang bansa kasi may nangangailangan ng trabaho. So, ikaw yung parang prospect ng taong ito na i-offer sa'yo yung trabaho. Nakikita din natin dito na letting go of the relationship or letting go of the situation. So, nakikita ko pwedeng may mag-move on galing sa isang relationship na toxic, may parang uuwi na siya sa Pilipinas kasi sawang-sawa na siya sa bansang kinalalagyan niya, sawang-sawa na siyang magtrabaho, pagod na siya. So parang gano'n, meron din makikipaghiwalay or pwedeng merong makipagbalikan. So comment down below if you are resonated. Thank you guys, bye!